Isang gabi nag-iinuman kami ni paring Erning sa kanilang bahay, at dahil medyo napaparami na ang naiinom namin, ay kung saan-saan na dumadako ang mga pinag-uusapan namin. Paano ba ang pakiramdam na may bulitas? Seryosong tanong naman sa akin ni paring Erning. Masarap sa pakiramdam pari. Talagang mapapawaw si misis mo pag naramdam niya yun sa'yo. Pabiro kong sabi kay paring Erning. Ni hindi pa nga ako binyag, magpalagay pa kaya ng bulitas ang malungkot na sabi nito. Minsan tuloy hindi nagugustuhan ni misis ang ginagawa ko. Dugtong pa nito. Napayuko na lang ako sa sinabi niyan iyon habang nakatingin sa akin ang misis ni Erning. Na tila may ibig sabihin. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Jomer at 36 years old. Ang aking asawa ay kinuha na ng langit dahil sa panganganak niya sa nag-iisa naming anak na si Luis. Magwawalong taon gulang na si Luis ngayon at magwawalong taon gulang na din nawala sa piling namin ang mama niya. Paminsan-minsan ay namimiss ko siya Papa John. Kaya naman paminsan-minsan ay pumapasok na lang ako sa bahay aliwan upang makapaglabas ng init ng katawan. Simula nang mawala si Helen natakot na ako na mag-asawa Papa John. Kaya pinipigilan ko ang aking sarili na main love sa mga babae. Hindi naman sa pagmamayabang Papa John ay may nagkakagusto din naman sa akin na mga dalaga pa. Hindi naman kasi ako kapangitan. Maganda ang katawan ko at maganda din ang tindig ko. Kaya di kataka-taka na may nagkakagusto pa sa akin. Kahit na 36 years old na ako ay hindi mo mapagkakamala na ganun na ako katanda. Dahil inaalagaan ko ang katawan ko. Lagi akong nag-gym Papa John. Dahilan para lalong maging makisig ang katawan ko. Ayaw ko nang mag-asawa Papa John. Natatakot kasi ako na baka pag nag-asawa ako ay saktan lang ng magiging asawa ko ang anak kong si Luis tuwing aalis ako. Ayaw ko naman mangyari yun. Mahal na mahal ko ang anak ko Papa John. At kung mapapahamak siya ay mas gugustuhin ko na ako ang unang mapahamak. Gusto ko kasing makita ni Helen sa langit na inaalagaan ko si Luis dito sa lupa. Yan lang ang tanging magagawa ko para sa kanya dahil hindi niya nakasama si Luis dito sa lupa. Sa tuwing nagtatrabaho naman ako ay iniiwan ko si Luis sa kumari kong si Belen, ang asawa ni paring Erning. Mabait si Maring Belen Papa John. Mahal na mahal niya si Luis dahil itinuturing na niyang anak ito. Hanggang ngayon ay wala pa naman silang anak ni paring Erning, pero lagi naman nilang sinusubukan. Kaya kahit na 10 taon na silang nagsasama ni paring Erning ay hindi pa ito nagkakaanak. Kaya naman paminsan-minsan ay nakikita ko kung paano niya alagaan si Luis na parang tunay nilang anak. Kulang na nga lang ay mama na ang itawag nito kay Maring Belen dahil pati si Luis ay napapamahal na din sa kanila. Pag pumupunta si Maring Belen sa bayan ay hindi pwedeng hindi niya isasama si Luis. At pag umuwi ito galing bayan ay marami itong dala-dalang laruan pa uwi, mga damit, gamit sa school at kung ano-ano pa. Kaya naman nai-spoil si Luis sa kanyang ninang. Kaya naman naging malapit na din ang loob ko kila paring Erning at Maring Belen. Mabait silang mag-asawa Papa John. Mas maganda ang buhay nila kisa sa amin. Dahil si paring Erning ay teacher at ako ay hamak na crew lang sa fast food chain. Kaya naman paminsan-minsan ay hindi ko maibigay ang mga gustong mga laruan ni Luis Papa John. Kaya pag nalaman yun ng kanyang ninang ay agad itong binibili para sa kanya. Masasabi kong mabait siya Papa John. Mabait na, at maganda pa. Makinis din ang balat at may magandang hubog ng katawan. Para siyang dalaga patingnan dahil siguro hindi pa siya nanganganak kaya ganon. Ang swerte-swerte ni paring Erning sa kanya. Yun nga lang ay lagi niyang dinadaing sa kanyang asawa na gustong-gusto na daw niya magkaanak. Nalulungkot naman si Erning sa tuwing sinasabi yun ni Maring Belen. Dahil alam niya sa sarili niya na hindi ito magkakaanak. Alam mo Papa John na pati sa pagsayaw sa Santa Clara ay ginawa na nila. Ilang beses na rin silang nagpunta sa albularyo para magpatingin pero madamot talaga sa kanila ang tadhana. Kaya naman ako na lang ang nagpapalakas ng loob ni paring Erning na magtiwala lang sa may kapal. Siya ang nakakaalam ng lahat. Isang araw ay day off ako sa trabaho ko. Sakto naman na pumasok na si paring Erning sa kanyang klase at naiwan si Maring Belen sa bahay nila. Hinahanap ko si Luis dahil kakain na kami. Alam kong doon lang naman ito tumatambay sa ninang niya kaya doon agad ako pumunta.
At dahil sanay na akong labas-pasok sa bahay nila ay hindi na ako nagtawag sa pintuan. Pumasok na ako ng diretsyo sa bahay nila. Maganda ang bahay nila, Papa John. May 2 kwarto ito. At may magandang CR. Dinungaw ko ang 2 kwarto nila para hanapin si Luis. Ngunit wala doon kaya naman dumiretso ako sa kusina. Nang marating ko ang kusina, nagulat ako nang makita kong may naliligo sa CR. Hindi nakasarado ang CR kaya kitang-kita ko ang nasa loob kung sino iyon. Si Mareng Belen. Naliligo siya at balot na balot ng sabon ang katawan. Ang puti, ang kini, ang sexy, ang ganda ng likod niya. Ang ganda ng hugis ng katawan niya. Naramdaman ko naman ang aking alaga na biglang nabuhayan. Biglang nag-init ang aking mga balat. Biglang nag-init ang aking mga laman. Bigla naman itong humarap sa pwesto ko na tila hindi alam na may taong nakatayo sa labas ng pintuan ng CR nila. Kaya naman lalo kong nakita ang buong pagkatao nito. Ang buong hugis. Ang buong katawan. Buong harapan. Buong hubog ng katawan. Buong buo. Buong buo kong nakita lahat kaya nang makita niya ako ay hiyang-hiya naman siyang itinago ang katawan. Lalaki lang ako. Mahina sa tukso. Kaya naman tila nagalit ang alaga ko. At tila may gustong kumawala sa bandang puson. Kaya naman bago pa siya makareact ay tumakbo na ako sa labas at humihingi ng pasensya. Siya naman ay tila nanginginig sa kahihiyan ng mangyari iyon. Wala akong kasalanan sa nangyari. Siya ang may kasalanan dahil naliligo siyang nakabukas ang pinto ng CR. Simula noon ay natakot na ako pumunta sa bahay nila. Na baka isumbong niya ako kay Paring Erning. Baka magkaaway kami dahil doon. Ayaw ko naman mangyari yun dahil hindi ko naman yun sinasadya. Wala akong kasalanan. Ayaw kong paghinalaan ako ni Paring Erning na niluluko ko siya. Pero paminsan-minsan ay, di ko maiwasan ang isipin si Kumare. Di ko maiwasan isipin kung gaano siya kaganda. Lalo nung nakita kong walang takip ang katawan niya. Ang sarap isipin na nakita ko na ang lahat kay Kumare pero alam kong mali yun. Di ko lang kasi mapigilan ang mga utak ko na wag nang isipin. Dahil alam kong magkakasala lang ako sa kumpare ko. Kaya pilit kong inaalis sa isip ko ang lahat ng iyon pero paminsan-minsan ay di ko pa rin talaga maialis sa aking sarili na pag nasaan siya. Bakit sa dinami-dami pang babae dyan ang asawa pa ni kumpare ang pilit sumisilid sa isip ko? Iba naman kasi talaga ang alindog ni Kumare. Pero kahit ganoon, ay palagi pa din pumupunta si Luis sa bahay nila. Pero ako, halos ayaw ko nang gumawi doon. Kaya naman nagtatanong na sa akin si Paring Erning kung bakit hindi na ako namamasyal sa bahay nila. Sinasabi ko na lang na busy ako pero ang di niya alam ay ayaw ko lang talagang makitang naiilang sa akin si Mareng Belen. Ayaw ko ng ganun. Ang awkward ng sitwasyon namin kaya mas minabuti ko na lang na wag na pumunta sa kanila. Hanggang sa isang araw, birthday ni Paring Erning at inimbita ako na pumunta sa bahay nila. Wag na wag daw akong mawawala kundi magkasaulian na daw ng kandila. Kaya naman kahit ayaw ko ay pumunta na lang ako. Magkasama kami ni Luis sa bahay ng ninong at ninang niya, agad naman itong tumakbo palapit kay ninang niya at ikinis ito. Ako naman ay umupo sa tabi ni Paring Erning, hindi na ako tumingin kay Mareng Belen. Kasi wala akong lakas ng loob na batiin siya. At wala akong lakas ng loob para tingnan siya. Minsan naman ay napatingin ako sa kanila pero pasulyap-sulyap lang. May kainuman din siyang mga babae sa kabilang table. Habang kami naman ay nasa kabilang table. At kainuman namin ay mga lalaki. Mag-aalas 8 na ng gabi na nakatulog na daw sa kwarto nila si Luis kaya wag ko na daw isama pa uwi. Matagal pa kaming nag-inuman ng gabing iyon, Papa John. Hanggang sa inaabot na kami ng alas 11 ng gabi. Nalasing na si Mareng Belen. Natutulog na sa upuan. Kaya naman isa-isa nang nag-uuwian ang mga kainuman nito. Kami naman ni Paring Erning ay may tinatagay pa na kalahating bilog. At nagsiuwian na din ang kainuman namin. Tumayo naman si Paring Erning para alalayan si Mareng Belen papunta sa kwarto nila para doon na ito matulog. Maya-maya pa ay bumalik na ito sa lamesa namin kaya pinagpatuloy na namin ang pag-iinom namin. Sandaling natahimik ito. Masinsinan akong kinausap ni Paring Erning. Baka pwedeng galawin ko daw ang asawa niya. Bigyan ko daw ng sariling anak ang asawa niya dahil alam daw niya na matagal nang gustong magkaanak si misis niya. Ngunit hindi niya maibigay iyon.
Sikreto lang daw namin yun at wag na lang akong magkukwento sa iba. Nagulat naman ako sa sinabing iyon ni paring Erning Papa John. Tila ba binuhusan ako ng malamig na tubig nang marinig ko iyon. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko kaya naman napatawa na lang ako ng malakas at sinabing, wag mo nga akong banibiro pari. Wag kang susuko at magkakaanak din kayo. Sa pagkakataon na iyon ay napaiyak si paring Erning. Iyak na alam kung masakit din sa kanya ang pinagagawa niya sa akin. Iyak na nagpapahiwatig na mahal niya ang asawa niya. Iyak na ngayon ko lang nakita. Ayaw kong gawin. Pero pinilit niya ako. Alam niya na fertile si misis niya ngayon at wag na daw ako magpaliban pa. Ito lang daw ang pagkakataon na makukumbinsi niyang uminom si misis niya. Ayaw kong gawin Papa John dahil alam kong masasaktan ito pag nalaman niyang ako ang magiging ama ng ipagbubuntis niya. Ayaw kong gawin dahil wala siyang kaalam-alam sa gagawin ko. Ayaw ko pero nakikiusap sa akin si paring Erning na gawin ko iyon. Kung kayo ang nasa kalagayan ko, magagawa mo din kaya ito? Pumayag naman ako. Kaya naman hinila na niya ako sa kwarto kung saan masarap na natutulog si Maring Belen. At saka sinaraduhan iyon. Hindi na namin binuhay ang ilaw. Madilim ang bawat sulok ng kwarto na yun pero alam ko kung nasan ang kama nila. Kaya lumakad ako palapit sa kama. Humiga muna saglit at nag-iisip kung anong dapat gawin. Hindi ako kumikibo sa hinihigan ko. Ayaw ko talagang gawin dahil asawa siya ng kumpari ko. Kumpari ko na nag-aabang lang sa kabilang kwarto. Nag-aabang na makatapos na ako sa gagawin ko. Malalim ang isip ko nang bigla akong yakapin ni Maring Belen. Kahit nakainom siya, ay mabango pa din ang hininga niya. Kaya naman lalong nag-init ang aking tenga. Nag-init ang aking katawan. At nagalit ang aking alaga. Yung sakit ng aking puso na naramdaman ko ng isang beses sa kanya. Ay nararamdaman ko na ulit ngayon. Hindi pa rin ako gumagalaw sa puntong iyon. Babangon na sana ako. Nang hilahin niya ako pabalik sa higaan at bumulong sa tenga ko. Mahal, subukan natin ulit. Lagi lang natin gawin. Sambit nito, na tila nagmamakaawa ng magkaanak. Nag-aalala ako kay paring Erning. Sobrang mahal niya si Maring Belen para lang mapagbigyan ito na magkaanak. Kahit hindi siya ang ama. At dahil nga nakainom ako ay hindi naman ako mahihirapan na pakisamahan itong alaga ko. Isa lang, sambit niya pa. Saka humulik sa akin at hindi ko na pinigilan ang sarili ko sa mga bagay na kanila ko pang pinipigilan. Kaya naman nilabas ko na ang dragon na kanina pang gustong pumasok sa mainit na lungga. Bawat hawak ko, bawat haplos ko, ay damang-dama ko. Ang pagkilos ng katawan niya, na lalong nagpainit sa akin. Lalong nagpainit sa katawan ko. Lalo lang akong nanggigil sa kanya. Lalo lang akong ginanahan sa ginagawa ko. Kaya naman nang pinasok na ng dragon ang lungga niya, ay lalong naman itong napayungot na tila nasasaktan ito. Sino ba naman ang hindi masasaktan dito? Pinalagyan ko ng Jolan ang loob ng alaga ko. Dahilan para lalong mapasigaw ito. Nang matapos na ang lahat ay nakatulog na ito. Dahil sa kalasingan di man lang niya naramdaman na iba na ang gumalaw sa kanya. Pagkatapos nun ay lumabas na ako ng kwarto. At nakita ko si paring Erning na umiiyak sa labas. Pero hindi ko na siya pinansin. Agad na akong umuwi ng mga oras na yun. Habang nakahiga ako sa bahay ay naiisip ko ang nangyaring iyon. Tama ba ang ginawa ko? Nakonsensya ako sa nangyari. Ayaw ko nang ulitin yun. Ayaw ko nang ganun. Mas gusto kong gawin kung parehas namin gustong gawin. Yung mukha ni paring Erning nang lumabas ako ng kwarto. Ang lungkot-lungkot niya. Naawa naman ako sa kanya. Sana pala hindi ko na lang tinuloy kung ganito lang din ang mararamdaman ko sa huli. Kinabukasan ay nagising ako ng ingay ni Luis. Umiiyak ito nang imulat ko ang mga mata ko. Habang binabanggit ang salitang ninong. Bakit kaya siya umiiyak? Kaya naman pinaupo ko ito sa tabi ko. At tinanong kung anong nangyari. At saka lang ako nalinawan nang sabihin niyang si paring Erning ay wala na. Inatake raw ito. Kaya naman dali-dali akong pumunta sa bahay na yun ni paring Erning. Dahil hindi ako makapaniwala sa nangyari. Ayaw kong maniwala dahil malakas pa naman siya kagabi. Okay pa siya kagabi. Maayos ko pa siyang nakakausap kagabi. Imposibleng sa isang iglap ay mawawala na siya ng ganun kabilis. Kaya naman nang makarating ako sa bahay nila,
ay nabungaran ko na maraming tao sa bahay nila paring Erning. Nakatingin silang lahat sa akin. Dahan-dahan akong pumasok sa loob. Nang makita ko ang isang babaeng umiiyak, si Mareng Belen. Habang yakap si paring Erning na nakahiga at wala ng buhay. Napatiklop ang tuhod ko nang makita ang kalagayan ni paring Erning. Maputla na ito at wala ng buhay. Napaiyak ako nang makita kong ganun ang kalagayan niya. Bakit siya kinuha agad? Napakabait niyang tao. Paano na si Mareng Belen? At nang makita ako ni Mareng Belen ay agad itong lumapit sa akin at yumakap. At sinabi niyang huling araw na daw ni paring Erning kagabi. Matagal na daw na nagpapa-check up si paring Erning. At may taning na daw ang buhay nito. Hindi niya na lang daw yun sineryoso. Dahil malakas pa naman daw si paring Erning. Akala niya ay tuluyan na itong gumaling. Akala niya ay hindi na nakakaramdam ng sakit si paring Erning dahil hindi naman na ito dumadaing sa kanya. Tinatago niya lang pala ang sakit na nararamdaman nito. Para hindi mag-alala si Mareng Belen sa kanya. Kaya pala kagabi nang lumabas ako ng kwarto nila ay nakita ko itong maputla at tila umiiyak. Siguro ay inaatake na ito ng sakit niya. Siguro ay hindi na ito makahinga. Bakit? Bakit hindi ko man lang naramdaman iyon? Bakit hindi niya sinabi sa akin iyon? Bakit hindi ko man lang siya natulungan, Papa John? Bakit hindi ko man lang siya tinanong kagabi? Kaya pala hindi siya masyadong tumatagay kagabi. Dahil masama na siguro ang pakiramdam niya. Kaya siguro ibinigay na niya sa akin si Mareng Belen kagabi. Ay dahil para kung sakaling umalis siya ay may maiiwanan siya. Sana pala hindi ako umalis ng bahay nila kagabi. E di sana ay naisugod ko siya sa ospital. Masama na pala ang pakiramdam niya kagabi kaya pala ganun na ang pinagawa niya sa akin. Ang ibig sabihin ba nun ay ako na ang pumalit sa kanya na maging asawa ni Mareng Belen. Pero sa ganitong sitwasyon ay ayaw ko munang isipin ang mga yun. Sobrang sakit sa amin ang nangyaring iyon, Papa John. Ilang araw na nang mawala siya ay umiiyak pa rin si Luis. Hindi niya matanggap na wala na ang ninong niya. Paminsan-minsan ay pumupunta kami sa bahay ni Mareng Belen para kumustahin man lang ang kalagayan niya. Magdadalawang buwan na nang napag-alaman ko na nabuntis si Mareng Belen. Kaya naman masayang-masaya siya habang kinukwento niya ang pangyayaring iyon sa buhay niya. Kahit daw sa huling saglit ng buhay ni paring Erning ay binigyan pa rin siya ng anak ni paring Erning. Nawala man daw si paring Erning. Iniwanan naman daw siya ng magandang alaala sa buhay niya. Kaya naman nang malaman kong buntis siya ay lagi na akong pumupunta sa kanya. Ayaw kong suluhin niya ang mga sakit na nararamdaman niya. Sa pagbubuntis niya, ang gusto ko ay may karamay siya kahit sandalan lang ng pag-iyak niya. Gusto kong maramdaman ni paring Erning na hindi ko pinapabayaan si Mareng Belen. Kahit nasa langit na siya. Dahil alam kong ako naman talaga ang ama nun. Gusto kong panagutan siya pero nahihirapan akong makapagtapat sa kanya. Paano ba ang magpakalalaki sa sitwasyon na ganito? Ang hirap magsabi ng totoo. Hanggang sa lumipas ang mga buwan. Na unti-unti lumalaki ang tiyan ni Mareng Belen. Ako ang umaalalay sa kanya. Palaging ganon ang sitwasyon namin. Na parang kami ang mag-asawa. Hanggang sa isang araw pagkagaling ko sa trabaho ko ay bumili ako ng isang boteng alak. Tinungga ko iyon ng mag-isa lang. Gusto kong lumakas ang loob ko. Gusto kong lumakas ang loob ko. Gusto kong sabihin sa kanya ang totoo. Desidido na ako na magtapat. Habang yumiinom ako ay nagpaalam na si Luis na pupunta na sa kanyang ninang at doon matutulog. Habang ako patuloy sa pag-inom ng alak na hawak ko. Mag-aalas 8 na ng gabi nang mauubos ko ang alak. Agad along nagbihis ng damit na maayos at pumunta sa bahay nila Mareng Belen. Nakasarado na ito at tila matutulog na. Pagbukas niya ng pinto ay nakita ko naman na natutulog na sa sofa si Luis. Kaya naman pumasok na ako ng bahay nila na tila nagtataka. Nilakasan ko ang loob ko nang sabihin kong mahal ko siya. Niwala naman akong reaksyon na nakita sa mukha niya. Kaya naman uulitin ko iyon. Kaya naman sinabi niyang lasing lang daw ako kaya nasasabi ko yun. Paano ko daw siyang mamahalin kung malaki na daw ang tiyan niya at buntis na ito? Kaya naman bago pa siya makapagsalita ay agad ko na siyang hinalikan. Dahilan para masampal niya ako. Kaya naman muli kong inulit na halikan siya at sa pagkakataon na yun ay hawak ko na ang mga kamay niya. Para hindi na siya makawala sa mga labi ko.
na dahilan para unti-unti siyang bumigay sa pagkakahalik kong iyon. Unti-unti ay kusa nang gumagalaw ang kanyang mga labi. Kaya naman naging mainit ang tagpo naming iyon. Hanggang sa may nangyari ulit sa amin Papa John. Sa pagkakataon na yun ay dahan-dahan lang dahil malaki na ang tiyan niya. At salamat sa alak na yun at sa wakas ay nasabi ko na din ang nararamdaman ko sa kanya. Salamat sa alak na yun dahil lumakas na din ang loob ko. Nang matapos na namin gawin yun ay bigla siyang nagsalita. Panagutan ko daw ang ipinagbubuntis niya. At ngayon daw ay na-confirm na niya na ako daw ang huling gumalaw sa kanya nung gabing bago mamatay si paring Erning. Kaagad naman akong nagtaka sa sinabi niyang iyon. Dahil paano niya nalaman yun? Nang dahil daw sa bulitas na sumasabit sa kanya. Yun daw ang palatandaan niya nung gabing lasing na lasing siya. At dahil doon Papa John ay hindi na ako nahirapan na magtapat sa kanya. Kaya naman inamin ko na din ang lahat sa kanya. Lahat ng pinag-usapan namin ni paring Erning. Kaya naman sa huli ay napaiyak pa din siya sa sinabi kong iyon sa kanya. Agad ko naman siyang niyakap at pinasalamatan dahil tinanggap niya ako kahit na ganun ang nangyari sa amin. Ngayon po Papa John ay malusog na nailabas ni Belen ang aming anak. Babae ito Papa John at kamukhang kamukha niya. Masayang masaya din si Luis dahil may kapatid na siya. At paulit-ulit pa rin akong magpapasalamat kay paring Erning. Dahil alam ko na ganito ang gusto niyang mangyari sa amin. Paulit-ulit ko siyang aalalahanin dahil binigyan niya ako ng naging pamilya sa pamamagitan niya. Nawa ay magkita sila ni Helen sa langit ang namayapa kong asawa. At dito ko na po tatapusin ang aking kwento Papa John. Maraming salamat po at magandang araw sa iyo. Kung nagustuhan mo ang kwento ni Jomar like, comment, share na din, and pa-subscribe na din. Para sa mga bagong update ng video ko.